Okay mga idol, no? So, magandang araw sa atin lahat, ano? So, meron na naman tayong konting tutorial mga idol tungkol dito sa paglagay ng transmission set ng Rouser 180. Okay, kung gusto nyo ang mga ganitong video mga idol, no, paki-like at paki-share naman para kahit papano ay makarating din sa iba na gusto matuto din. Okay, so ito ay transmission set ng Rouser 180. Ayan, so bibigyan ko kayo ng idea kung paano to ilagay step by step. Transmission set, shifting port, ayan, mga shifting port na yan, yung tatlo. Ito, shifting port na to. Tapos yung shifting pin at yung shift drum. Okay. So ngayon mga idol, no, umpisa na natin para kahit papano ay magkaroon kayo ng idea. Alright. So ngayon, umpisa na natin para kahit papaano ay magkaroon kayo ng idea. So pag nilagay nyo ang transmission, yan, ganito dapat ang itsura niya. Ayan o. Okay, so ganyan dapat ang pinaka posisyon niya. Yan. So ngayon mga idol, no, papaalala ko lang sa inyo na meron po itong mga washer. So ito yung kanyang output shaft. So meron siyang washer na manipis dito. Ayan o. Manipis na washer, no? Tapos yung main shaft naman niya o tinatawag na input shaft, meron din siyang washer pero medyo makapal siya ng konti. Baka magkabaliktad kasi mga idol, no? Meron din pong epekto sa makina yon. Baka doon sa mga hindi nakakalam na kahit magkabaliktad, so hindi pwede. So kung ano yung nakalagay, dapat doon yung siya ilalagay. Okay, so ngayon nilalagay na natin siya mga idol para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Okay, sa paglagay naman, ganito lang ang gawin nyo mga idol yan. So ganito lang ang diskarte yan. Okay? So, kung makikita nyo, hinawakan ko lang siya ng isang kamay. Unahin nyo munang i-shoot yung inyong flat side dito. Ito kasi yung flat side, ito yung sa sprocket niya, di ba? Okay? So, ngayon lalagay natin siya ng pagganito. Ayan. Siyempre mga idol, no, wag mo nyo munang bibitawan yung washer na nandito sa kabilang side sa output shaft niya. Kasi pagka nalaglag yan, nakapatong lang pala dito sa crankcase. So magkakaproblema kayo kasi ang hirap ipasok ng kambya. Minsan ay nadudurog pa to. Ayan, nadudurog pa yung pinaka first gear niya. Okay, so ngayon nilagay natin siya. Basta wag nyo munang bibitawan yung washer hanggat hindi nyo maramdaman na nakashoot na pala yung nakashoot na yung shafting dito sa mismong needle. Ayan, needle bearing kasi ano. Okay? So yan, ilalagay natin. So step by step tayo para kahit paano may idea kayo. Ayan, so dandaan nyo sa ibaba. Ayan, siguro naman maramdaman nyo na nakapasok na yung pinaka shafting nya sa mismong needle bearing. So ngayon, pwede nyo na siyang bitawan, yung washer. Okay, so kaya ganyan ang ginagawa ko mga idol kasi malimit yung iba. Pagka kinalas ko, na ako ang nagkalas, pag kinalas ko, minsan yung washer nandito nakatabi. Kumbaga, ang nipis na kasi kinakayod na. Tapos may mga bungi na yung pinaka gear. Okay, so first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear. Okay, so magkakaroon ng problema. So yan, na-shoot na natin yung pinaka shafting niya at napigilan din natin yung washer na bumaba. So bibitawan nyo na siya. So ito lang, pagka binitawan nyo, ito lang din. Yan o. Tawan natin ha. Okay. Yan. So yun. Ganun po ang paglagay ng transmission para sigurado kayo na hindi talaga nakalihis yung pinaka washer dito sa kanyang output shaft or tinatawag na counter shaft. Okay, so ito kasi yung main shaft or input shaft, ito naman yung counter shaft or output shaft. Okay, so ngayon dito naman tayo sa shifting port siyempre kasi hindi natin mabubuo yan pag walang shifting port, no? So dito sa Rouser 180 naman mga idol, hindi kaya malilito kasi yan o, dalawang ganito tapos isa lang din yung nakaganito. Okay? Ay, binaliktad mo naman yan, hindi naman din ipapasok. So ganito na lang, para mabilis ang video natin, ganito na lang gawin natin. Okay, so sa paglagay niyan mga idol, ganito talaga siya paglagay. Ayan o. Basta nakaganyan yan dyan. So kahit alin dito sa dalawa, ang mauna, walang problema. Ito sa ibabaw, ito sa ilalim, ito sa ilalim, ito sa ibabaw. Basta nakaganito ang itsura niya. Okay? So ilalagay natin siya, unahin natin yung ilalim dito. Yan, lagay natin siya dito sa ilalim. Okay? Tapos ganoon din tong isa, ito sa ibabaw. Kasi yung output shaft pala mga idol or counter shaft ng mga Rouser mga idol, dalawang shifting port po siya, no? Bali, taas baba. So ngayon, dito naman tayo sa kabilang transmission niya or kabilang shifting port niya. So sa shifting port naman sa kabilang mga idol, isang peraso lang pero maiksi siya. Kapag lagay niyan, ganun din, no?
ganun din, dapat nakaganon din siya. Or tandaan nyo na lang to, dapat papasok yan, nandito sa loob yan. Kasi mamaya ilalagay natin siya, kaya sabi kong nasa loob yan, kasi ilalagay natin siya dyan sa mismong shift drum. Okay, so ngayon ilalagay natin para malinaw lang sa lahat. Okay, so ngayon ilalagay natin siya dito sa ilalim. Yan, lagay natin siya. Okay. So, bali, ang input shaft niya ay isa lang, no? Tapos yung output shaft niya ay dalawa. So, yun, ilalagay na natin yung shift drum, mga idol. So, sa shift drum naman yung mga idol, kung makikita nyo, ito yung shift drum. Di ba? Ayan, no? Shift drum na Rouser 180. So, yung mga guide na yan, mga idol, ito. 1, 2, 3. Tapos, kabila din, ganun din yan. Eh. Kahit babalik rin mo yan, meron din yan. Tatlo yan. So, yan, no? May mga dulo yan, no? Dulo ng isa sa gitna, dulo ng isa sa baba, dulo din ng isa sa taas. Okay, so yung tatlo na yan mga idol, yung guide na yan, so 1, 2, 3, yan yung purpose ng mga naka-usli na yan. Oh. 1, 2, 3. Okay, so tatlo yan. Diba? So ngayon sa paglagay, para hindi kayo mahirapan, ikutin nyo na lang siya, tapos ipipwisto nyo na yung dulo sa dulo. Ngayon, itong dalawa, dulo, ito rin dito nyo siya tatapat. Ngayon, sa kabila din, pag inikot mo, ito rin yung tatapatan ng kabila. Kumbaga dulo sa dulo siya, yan. Dulo din to. Okay? So, yun sa paglagay, yun nga sinasabi ko, itatapat nyo lang yung dulo ng pinaka-shape drum para mabilis itong mailagay. Okay? So, ngayon mga idol, pagka nilagay nyo siya, sikutin natin yung camera natin para makita nyo. Ayan, ito na yung pinaka-dulo niya, di ba? Ayan, dulo na yan. So, ngayon, iaangat nyo ito mga idol yung sa taas. Iangat nyo itong isang shifting fork. Yan. Okay? Tapos, ganun din itong ilalim, iangat nyo rin to. Yan, para pumasok siya. Okay, so ngayon nilagay na natin yung dalawang shifting fork. Ilalagay na lang natin yung shifting pin. Yan, lagay natin yung shifting pin dito. So ang shifting pin naman niya dito mga idol ay wala siyang naka-usli, no? Yan, lagay natin siya. Okay. So yun, nailagay na natin, ano? So ngayon naman mga idol, dito naman sa kabila. Sa kabila naman yung shifting fork. Kung makikita nyo, yan. Sa kabilang shifting fork niya, yun. Ganun din. Kumbaga, iangat nyo rin to kasi na-shoot nyo na yung kabila, di ba? Iangat nyo rin siya para pumasok din siya sa mismong guide. Ayan, yung guide, oh. Okay, so angat mo rin to ng konti. Yan, para pumasok. Ayan, oh. Hindi kasi siya didiretso, eh. Kailangan mo siyang iangat ng konti. Yan. So, pumasok na ng mga idol, no? Tapos, yung kanyang main shaft, mga idol, yung shifting pin niya ay meron siya nakaganito. So, pagkakalam ko, paras lang din to ng mga 220, 180, 220, 200 na old. Okay. So ngayon, ilalagay natin siya ng nasa ilalim ito. Ayan, o. Okay. So yun, ilagay na natin. Tapos siyempre, mga idol, no, bago nyo siya takpan or bago nyo lagyan ng center gasket at yung mga beta gray na sinasabi, basta bago nyo siya takpan, i-check nyo muna kung papasok ang kambya para hindi na kayo magkakalas at hindi na pa ulit-ulit yung pagkagawa nyo. Kasi hassle mga idol pagka nilagyan nyo na siya ng gasket maker or hindi kaya center gasket, no? Magkakalas kayo ulit, mapunit, gagastos na naman kayo. So ganito ang gawin nyo, no? So ayan, kagaya niyan, smooth lang siya ipasok. Ngayon, siyempre mga idol, ikakambya natin siya. Okay, so 1 yun, no? So 2, 3, 4, 5. Okay, so ngayon, yan na naman natin, pabalik naman. So 1, 2, yan, yun, 3, 4, yan, tapos 5. Okay, so ganoon lang mga idol, na pagka pagka nag-overhaul kayo mga idol, yan, ulitin natin ulit parang matigas, no? So ayan, smooth lang siya. Tapos balik naman, ganun lang hanggat maabot sa dulo yung shifting pin, okay na yun. Ay, shifting fork, okay na yun. So, ganun lang mga idol, no? Sa mga nag-overhaul, dapat bago nyo siya takpan, check nyo muna kung papasok ang kambya para hindi kayo paulit-ulit. At yun lang mga idol, no? Maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea dun sa iba, sa mga gustong matuto. Ayan, transmission set po yan ng Rouser 180. Alright?